Biyernes ng hapon po mga kababayan, kayo po ay nanonood ng Kababayan LA kung saan today we cap off our week-long celebration of Father's Day here on the show. At syempre pag pinag-uusapan ang mga tatay, hindi po mawawala sa isip natin ang ating mga beloved lolos. Yun pong mga Filipino World War II veterans na nakipaglaban, nagbuwis ng buhay, nagsakripisyo po para maranasan natin yung kalayaan dito sa Amerika. Joining us this afternoon on the show, you've seen him many times before at ngayon po, isa rin po siyang tatay. So happy Father's Day, Arturo Garcia of Justice for Filipino-American Veterans. Hello and welcome back to Kababayan LA. Unang-una, nagpupugay tayo sa lahat ng ama at mga tatay na naglingkod sa bayan, lalo-lalo sa mga veterano natin ng World War II. But you know what, when we say yung nagpupugay tayo, we pay tribute to them, minsan kulang po yun diba? Kasi kung kakamustahin natin yung pamumuhay ng ating mga lolo dito, kamusta ba sila? Actually, sa totoo lang, marami na nagsibalikan. Yung mga nakatanggap ng 15,000. Ito yun recently, diba? Oo, sa stimulus. Pagkaraan ng isang taon, nagbalikan na sila rito dahil kailangan pa rin nila medical insurance, kailangan pa rin nila ng pangangalaga sa kanilang kalusugan at marami sa kanila ang bumalik na. Bumalik na saan? Nandito na ulit? Nandito na umuli sa Amerika. Kamusta naman sila dito? At nakatulong ba yung stimulus fund package na nakuha nila? Sa totoo lang, malaking tulong din yun, lalo na sa mga nasa Pilipinas, yung 9,000 sa mga veterano. Pero ang malungkot lang, mahigit na 16,000 pa rin ang dininay ng Department of Veterans Affairs. And what are the reasons? I know that we touched on this briefly before, yung mga wala yung pangalan nila sa master list, yung mga ganyan. Ano pang mga reason ng pagkakadeny sa kanila? Pangunahin na yun ang aming tinututulan sapagkat ang sabi ng Veterans Affairs, ang requirement, ang primary requirement na ginagamit nila ay ang Missouri list. At ang sinasabi naman namin na ang Missouri list ay non-existent. Sapagkat noong 1973, nasunog yan at 20% lang ang naiwan. Kaya ang ginagamit ngayon ng United States, very arbitrarily we can say, is a reconstructed list. Kaya ngayon, magpapile kami ng habla at demanda laban sa DBA sapagkat ang primary requirement, ipamigay nila yung pera at huwag silang maglagay ng kung ano-anong kulatilya para pigilan ang pagbibigay ng perang ito sa mga veterano. And when you say DVA, Department of Veterans Affairs, in fact, nasabi mo kanina, nagpasa na ng kaso, nagsampa na ng kaso yung doon sa San Francisco. O kailan naman susunod yung dito sa LA? At ano naman ang makukuha natin from there? Ang Justice for Filipino-American Veterans Affairs, ang Justice for Filipino-American Veterans, ang AWARE at ang Migrant Heritage Commission na nasa Washington, D.C., ang magpapile ng kaso para persahin DBA na kilalanin ang secondary evidence. Ibig sabihin, yung naturalization paper at military service records ng mga veterano. Gaano katagal na naman tong kaso na to? Palagi nating pinag-uusapan yung mga veterans, yung mga lolo natin, syempre hindi na sila bumabata, diba? Sa tingin namin, mas mabilis ito sapagkat ang korte, dito sa Amerika, umiiral yung justice delayed is justice denied. Right. Kaya dito, episyente yung mga korte. Pag naiset na ang hearing, tuloy-tuloy na yan at magkakaroon ng desisyon sa lalong madaling panahon. Okay, very hopeful note on that. And finally, I know that JFAV is not the only organization you're involved in. You're also involved in People's Corps. And meron kang a very quick announcement. Kahapon po, and then, nung Miyerkules, isang araw nakakaraan, idinaos namin ang press conference ng Smoke-Free Apartment Project, 3-year project ng People's Corps at naging matagumpay ito. 20 apartment owners and managers supported this project and we are happy to report to the community that we are getting along and we were successful with the 3-year project. And congratulations to you on that. Happy Father's Day once again. Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga lolo. And finally, we're not in the kitchen for nothing. When we return on the show, let's get ready to cook. Don't go away. Great idea, man.